Magandang araw mga ading at welcome sa isang bagong video. Pasensya na kayo at hindi ako makapag-upload regularly dahil sa medyo busy tayo and also yung operational expense kasi ng paggawa ng video. Kaya medyo ano lang tayo, iniisihan lang natin. Pero sana suportahan nyo pa rin yung channel by watching din yung mga shorts natin, tapos mag-comment kayo, like and all. Yan. For today, on the way tayo to SMX convention para sa yung DSAS kung tawagin, Defense Sports Arms Show. Parang hindi ako 100% makalimutin ako eh. Hindi ko lagi naalala yung ibig sabihin. Um, ano siya, firearm event siya, and yung mga ibang safety, tactical, and other related na mga products. So ang plano natin is from GMA Cavite, tutulak tayo papuntang Muntinlupa, iwan natin doon tong Honda Dax Electric natin. Tapos from there, commute tayo, mag-record, tapos pupunta tayo sa Ortigas para sa isang private family gathering. Ayun. So far, yung biyahe is matiwasay naman. Hindi naman traffic kahit na Sunday. Wala masyadong mga sasakyan or mga tao sa dito sa area ko so far. Um, Hopefully yung weather makisama din kasi naririnig-rinig ko sa Facebook yung ano namin parang nagbabadyang bagyo, pero so far yung weather is ano naman siya, malamig, tapos hindi naman kainitan. Etong biyahen to was around mga bandang 1 or 2 PM, kaya makikita nyo hindi siya ganun kainit if judging sa yung brightness ng paligid. Ayun. Ang expectation natin sa pagpunta natin doon, matao yan for sure kasi syempre aircon tsaka family day. Kaya marami talagang mga enthusiast sa baril, not to mention mga vlogger din nandun din sa ang mga kasama natin. Kaya hindi ko ini-expect na lahat ng booth mapupuntahan natin, kaya siguro yung mga pili lang na mga booth ang masisilip natin. In-expect ko rin na may masasagi tayo ng mga kakilala natin, yung mga mahilig din sa mga firearm, and hopefully makaano rin tayo doon, makahanap tayo ng spot na matatambay muna, medyo pahipahinga tayo kasi hindi na tayo bumabata sa dami ng pupuntahan natin. For sure na tayo medyo makakaramdam tayo ng konting pagod, pero andun kasi yung excitement din, kaya hindi natin siya maramdaman until nagawa na natin lahat, tapos dun tayo sisingilin ng katawan natin. Ayan, ito nasa bandang Villa Olimpia yata to, sa San Pedro. Ayan, nakita natin sobrang luwag ng kalsada, napakasarap mag-rides, tapos yung weather pa is nakikisa. Nagdala tayo, naka-ready na rin yung mga hindi pala Olympia, sorry, Crisantemum pala to, kasi ito yung paakyat tapos yan yung dating Riles, pero wala na yung Riles anyway. Yun, nagdala na rin tayo ng mga gamit natin, so pang overnight tsaka yung mga pang record natin. Ang ginagamit lang natin for vlogging is yung actually dalawang mobile phone lang yung gamit ko for recording, tapos meron tayong mic, chest rig, tapos yung selfie na stick na may stabilizer, tapos okay na yun. Tapos yung magandang face na lang natin yung puhunan natin tsaka yung dami natin boses. So yun, sana ma-appreciate nyo itong video.
over 30 minutes siya, lagpas-lagpas sa malimit na ina-upload nating video kasi sa dami ng mga napuntahan natin rin na mga gandang booth na gusto kong i-share sa inyo para ma-experience niyo ang naka-point of view ang atake natin para yung ma-feel niyo as an audience na as if kayo yung tao na nasa behind yung camera. Parang ito yung parang nakikita niyo ko yung actual na nakikita ko and also may parang voice over siya. Parang para tayong magkasama kumbaga sa event na nag-uusap and nag-share ko yung thoughts ko, ideas. Tapos may pagka ano rin pa, may pagka live selling ang dating, binabasa natin yung specs, sinishare rin natin yung price para yung mga nakakapanood nito na medyo may interest sa baril, magkaroon ng idea kung nasa magkano siya. Pero asahan nyo din na since sale price ko, iba-iba yung presyo niyan. Sa next na event, it is different. Pero at least nandun rin. So ito, shift na tayo sa next Mga ading, andito tayo ngayon sa Ortigas. Ang plano is from bahay, punta tayo ng SMX para sa uh, Disas. 20th Disas yata yun. Para makapag window shop, makapagtingin ng mga bagong mga products in terms ng mga firearms and safety stuff, mga gear and all. Pero on the way sa venue, napansin ko yung yung ulap o yung yung sky medyo madilim. Na parang nagbabadya yung malakas na ulan. Wala naman tayo dalang payong. Kaya natin yung schedule natin, anuhin natin ng konti. Supposedly kasi 'di ba SMX, tapos Ortigas, spend time with the family, tapos uwi. So, babalik na rin natin. Bukas natin gagawin yung pagbisita sa SMX and hopefully, yung weather mas maging pabor. Ang ina-anticipate nga lang natin because it's a Sunday, family day, malamang sa alamang maraming seafall. Pero okay na yan. At least hindi tayo wet. Wet as in sa ulan. Okay. Ano na tayo? Looking. Ito, first stop. Armscore. Yan. Ayan, RIA competition na version. RIA 5.0 E enhanced. 9mm 17 rounds. Ito hindi naman, bago no? So medyo may gold-ish yung barrel, extended, tapos yung bull barrel kung tawagin, optics. Ang ganda naman, pero wala siyang price na naka-indicate. Chambered in 9mm with 19 rounds. Ganito, ang ano niya parang slim ng profile, yung ano niya, grip niya. Parang akala mo, parang what do you call that, yung single stock. Tapos here we have yung MiG-22 chambered in 22 LR 15 round capacity. Hello there. Maganda yung rails, may flip up sights. Tapos yan. Wow. Mga dalawang dangkal. Hindi ko alam kung ano yung barrel length niya. Pero mukhang 16 inches, 16, 18. Ayan. Ayan, nice looking na siya. Yung nasa likod niya is yung Ratak chambered in 22 LR din. Tapos ano na siya, semi-auto yung operation. Adjustable na chick, may yan siya, chick riser. Tapos yung sa butt, na-extend din siya. Tapos parang ano rin, no? Parang bull barrel rin yung dating niya. Oops, ayan. Check out natin yung mga pistols. Okay. Ito
Ito yung BBR standard chambered in 380 ACP, 7 rounds. Ayan, may price, 28,600 yan. Para tayo nagla-live selling. Kit ng magazine niya. Yung lagayan, ang liit. Tapos yan, for reference, so yung pinky ko, hindi siya, ano, pag may magazine yan, sakto na siya. May front serration. Tapos yung sights. Anong tawag naman? Nakakalimutan ko na yung mga ano eh. Pero overall maganda yung ano niya. Rubber grip, kaya maganda yung feel kapag hawak mo siya. Ito another BBR na ano. This one is chambered in 45 ACP with 10 rounds capacity. Parang ano siya staggered do kasi mataba yung para sa magazine niya. So hindi siya yung parang single stock na nakapatong pa naka ano siya. Nice yung grip. May front, may texturing rin sa harapan, sa likod. Solid na bakal talaga. Meron siyang port sa ibabaw para sa pressure niya. Ito STK 200, chambered in 9mm, magazine capacity 15 rounds, 36K. Ito pala, nakalimutan ko, BBR Ultra CS 48.7. Ito 36K, 15 rounds. Ito parang ano naman to. Swakto yung ano nyo. It looks parang ano pa rin, no? Parang parang alanganing mid-size, alanganing full size. Pero yan, maganda yung feel niya rin. Natatanggal pa rin yung ano nyo, kung gusto nyo. Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong accessory. Pero may screw siya. So I think pwede mong i-customize. Ang aggressive ng texture nito, kaya ang ganda ng yung feeling mo talaga hindi siya dudulas. Hindi katulad ng ex mo na joke lang. Yung sight niya medyo elevated. Medyo mataas. Pero wala mang problema. Ano lang, bago lang sa paningin. Tapos yung in terms of weight, parang lang. Parang mas magaan siya sa STK 100. Sa tansya ko lang. Ayan, dito tayo sa CZ. Sa CZ, check natin tong Shadow 2. Compact silver. Chambered in 9mm. Capacity ng magazine is 15 rounds. Tapos it includes 2 magazines na ang sale price is 164,070. Legit, made in Czech Republic. Barrel length 4.9. Kulang-kulang 5. Kulang-kulang 5 meters. Nice feel. Very premium looking. Ang kinis ng niya. Smooth. Tapos yung may texture. Maganda rin. Aggressive din, no? Para siyang it reminds me nung alam niyo yung bakal na file. Parang ganun eh. Saktong-sakto. Kasi ito very sexy. Sexy tong part na to for the hand. Ayan, no? Parang siyang tailor fit sa kamay. Sa kamay ko. Baka naman. Yan. Tapos, optics ready siya. Tatanggalin lang tong part na to. Ayan. So, we have yung Magnum Research Desert Eagle. Ayan. Check natin itong may tiger stripe na design. Price at 351,500. Chambered in 50 Action Express. Capacity ng magazine is 7. Barrel length 6 inches. Medyo may siya. May medyo workout mo dito dahil may konting weight. Pero yung niya pa rin. So yung kamay ko, medyo malaki yung part na to. Solid construction. Very catchy yung tiger stripe na design. This is made in Pillager, Minnesota. Ayan siya.
So yung other na design niya, different pala yung price. So this is more on the higher end. Pero nagre-range siya around 300. I think yung pinakamura is yung black, which is 190k. Yan. So yung finish nagkakatala. Ito parang Stormtrooper white yung ano niya. Ayan. Pero yung color ano niya is white matte distressed. Ito chambered in 44 Magnum. Okay. Let's go in. Ito, we have yung Sulon Arms SG-105 bullpup na shotgun. Ang price niya is 48,875. 12 gauge. Tapos ang capacity, merong 2 magazines. Yung isang magazine can accommodate 4 rounds. Tapos yung isa naman is 9 rounds. Barrel length is 18.8, made in Turkey. Ang ganda ng color niya. Para siyang yung pang-apocalyptic na scenario. Yung red na medyo, kala mo yung, parang yung laspag na, pero yung talagang finish niya. There's also one in blue. And yung price niya is same. Ito naman yung tubular yung tubular na detachable na tubular magazine. Apat. Tapos sa isang tube, apat din. So that makes it 16 rounds. Tapos siguro one in the chamber, so make that 17. Ang price naman nito is 70,700. Ang SRP niya is 100,000. So ang laki ng discount. May get 30k. Ito naman yung AR style. Medyo taas natin. Ayan. Ang maker is Gilboa. PCC naman pala siya. Sorry, akala ko shotgun pa rin. Chambered in 9mm, 15 round na magazine. Barrel length 16 inches. Ito naman is made in Israel. Yan. So ito, ang ganda. Yung levers niya, AR Ito medyo slim yung compared yung sa AR na nakita natin kanina, yung charging handle niya. Medyo teeny-weeny. Pero hindi naman mahirap i-grip pa rin kasi meron siyang parang yung pa-curve. May pa-curve pa rin. Ito. Ayun, medyo mataas siya. Hindi na yan yung competition na AR style pero shotgun siya, 84,000, red tungsten yung color. Ang 12 gauge, tapos dalawang 2 magazine, isang 5 rounder, isang 9 rounder. Ang from 99,500, 84,575 siya for this event only. Ito bago to sa paningin ko. Medyo mataas. Okay. C9 by System Defense. Meron siyang RMR. RMR yung yung telenovela. RMR. Hindi, joke lang 'yon. 39,100 from its SRP 46,000. Chambered in 9mm, 15 rounder, tapos it includes 2 magazines. Barrel length is 4.01 or 4 inches, made in Turkey. Ayan. So, bago siya sa paningin ko kasi yung usual na handgun, iba, ito yung kakaiba yung sight na included. Yung optics niya. Pero, meron pa rin siyang front and rear sight in the event na although nakakabit pa rin siya, hindi mo siya makita kasi nakapantay siya sa base nung RMR. So, I think kailangan mo pa rin ang i-detach para magamit mo yung rear sight. Ayan. Okay, we have yung still with System Defense C9FX flat dark earth brown. Chambered 9mm. 2 pieces na magazine included, 15 round capacity. Barrel length is 15.2, made in Turkey.
may kasama na siyang compensator. Angas na parang ano, kala ko may pagka John Wick ang ano eh. This one is all steel siya. All steel ba? Hindi, polymer. Kasi yung weight niya, ang gaan. Tapos, yung pantay yung ano niya, both sa, parang balance yung bigat niya. Tapos yung barrel niya, may parang groove na paikot. Kala ko rotate parang rotating Disney yung parang siyang ano ba tawag yun, rotating na barrel. Meron din isa pang color na available. Same, magkaiba yung price. Same model, different color. 55,590 CFDE brown, 54,825 COD green. Pero yung pagka-OD green niya, very dark. Mukha siyang parang halos black na nga eh. Pero if you look closely, OD green na siya. Okay, here we have yung Angstad arms. Ito parang pistol lang yung dati niyan. Although may provision siya para makapagkabit ka ng stock. AR style yung ano rin niya, AR9. Okay, AR9 nga siya, 250k. Maikli yung barrel niya, parang, ayun, 6-inch barrel. Halos parang pistol lang siya. Yung ano niya, so AR yung style yung switch, yung safety, yung bolt release ba? Pero yung charging handle niya ito, hindi katulad sa AR. This one is parang sa AR kasi nandito sa likod. This one is 230k naman. Ano rin siya? 9 mil tapos 6 inches din yung barrel. Pero it does have yung hindi stock ang tawag yan eh kasi pwede mo isot yung kamay dito eh. Let's go. Let's continue. Okay. Check out natin. This one is 269,696 ZF5K. So yan, pwede mong lagyan ng strap, same switch niya, mechanism yung niya parang sa MP5 talaga. Tapos ito hindi natin ma-charge kasi yan, bawal, di ba? So yung sights niya is kakaiba. Ayan. So na-adjust yung sight. Ayan, oh. Because you can turn it. Ayan. Okay. I wonder magkano ang isang magazine yan. Ayan. You have CMMG Banshee. All chambered in 9mm. Tapos ang price range niya somewhere between 190 to 210,000. So depende sa model. Mabenta siya kasi as you can see, there were 5 na naka-display pero 3 na lang ngayon. Tapos itong anong color to? Coyote tan, last unit na lang siya. Yan. Ito pang pang sci-fi ang dati niyan, si IWI Tavor TS12. Ito naman, i-active natin. TS12 chambered in 12 gauge. 3-inch ang chamber. Semi-auto yung operation niya. Tapos, operating system, 2-position gas regulator, short stroke. Tapos, yung magazine niya, yung tatlong tubes na iikot, pwede mong ikot-ikutin.
Parang yung ginagawa sa atin ng ex natin, di ba? Pinapaikot-ikot tayo. Pero yung capacity, apat na 3-inch shells. Kapag yung gumamit ka ng much shorter, yung 2 by 3/4, magkakasya 5 per tube. So that makes it between 12 to 15 rounds depende sa ilalagay mo na bala. And still with Espinelli. Ito yung mga ano, ang unang napansin ko kagad sa kanila yung hand grip niya ang gaganda. Ito, yan no. Ang ganda ng grip. Tapos same yung almost the same with yung ano niya, yung design nung which is ayun ang tawag sa kanya 1911 Adam 45S Premium Fireball. Price 83,000. 83,460. Yan, napaka-premium tignan. Yan, shiny shiny. Balik tayo sa top spot kasi may nakita akong ano, firearm na kakaiba. Eto, si ano, SR121. So merong nickel tapos merong black. Ang caliber niya, ang shotgun 400 410 410 gauge. Alam kong 410 gauge compatible din sa ano pa eh. Tatanong natin mamaya. Capacity 5 rounds. Ang interesting dito is ito, itong ano niya, similar sa revolver ang ano niya. Tapos meron din ito, kit naman ito. Ayun, ito, pwede natin hawakan. Diba? Parang revolver pa rin na itsura. Naalala ko tuloy si, ano, si Joker. Yun siya. 3-inch, ayun, 410 gauge, 55,520. So parang revolver na pwede mong i-ano, kakarga mo sabay-sabay. Astig yan, no, kung may ano pa, no, moon clip. Ito, we have yung ano naman, yung shotgun na AR style. Chambered in 12 gauge, 2 magazines included, 1 5 rounder, 1 9 rounder, 18-inch na barrel for 83,000. So may dalawang kulay, ano siya, black tsaka flat dark earth na combo. Tapos ito parang desert tan. Hindi, bronze. O, continue tayo with ano, top spot. Ito, ang ganda ng ano nila, accessory. Di ba? M-Lock Enforcer Kit para daw sa AR platform. Merong ano, may violet, may red, parang red na tomato orange. Tapos ayun, may orange. Tapos merong parang mint green or teal. Ito meron na parang desert flat dark-ish. So, tingnan natin kung abot ko to. Okay. Yes. Comrade. Okay, we have AK-9. Ayan, AK chambered in 9mm. Yung stock niya is rotating ba tawag dyan? 2 pieces, 30 round magazine. O, sulit na yun. 18.5-inch na barrel for 90,000. For Mother Russia. Yeah. Stig. Ito, CZ Bren. Chambered in 223 rem. Comes with 30 round magazines, 2 pieces, barrel and 11 inches. Price from 266,900 to 230,850. Oh, ito may naligaw na guitar case. Ay, but ang loob nito parang gitarin or nakakulma sa ano pa rin? Parang ano siya, pang sa baril. Okay. Pakita ko lang. Sige. Kasi ako may ganyan rin ako, pero
electric guitar talaga, pang gitara talaga ang pinaglalagyan ko. US branch. Ah, okay. Mas ano, no? Mas discreet. Tsaka, kunwari, console ko rin. May ilagay sa Nice. Sabi mo, pang ano lang, magja-jamming lang sa studio. pwede ilagay dyan, gitara na lang. Oo, pwedeng gitara din. Gumawa ko ng ano. Mga iba-ibang scopes. Yan. Scopes by Vector Optics. Nagre-range siya from 13,600 all the way to 16. Ayun, up to 17,000. Ayun, from 6,000, sorry, from 6,000 all the way to 17,000. Depende sa type ng scope. So, ito, reflex sight, nasa 6K. This one, nasa 6K lang. Ito mga ganito pwede. All the way, ito, pang ano talaga, pang malakasan. One is, hindi ko alam paano basahin pero 1 to 10 by 24. Nakalimutan ko na paano basahin yung mga yan. Pero yun yung ano niya, specs niya. Ito naman yung para sa mga handgun. Ito na lang, sir. Ayun. Yan, mga dummy unit yan, mga para lang may ma-visualize nyo ano yung magiging appearance niya sa inyong firearm. So, merong mga Taurus and Glock na model. Yan. Ha? Mm. Ah. Ito kay sir. Okay. Ito naman yung ano, KMR Precision Arms. Ang yung finish niya, ang ano, yung parang flinor, yung ano niya, yung kinisab niya parang flinor wax. Tapos all black. Tapos tama yung sabi ng kasama na ko dito. Yung platform niya parang medyo hawig sa CZ. Medyo premium ang ano niya, ang pricing niya. Ito halimbawa, parang ano siya, pang competition ng dati niya, no? Kasi yung pang rack ng slide, tapos meron para sa tawag dito, para sa optics, may compensator. Oh, interesting. Ang chambering, ang ano niya, caliber niya, 22 LR. Pang ano to yung, pang competition pa rin, pero yung nasa isip ko kasi yung competition, yung ano diba, yung takbuhan and all. SRP niya is 150, pero nakasale siya at 135. Yun. Meron din naman mga na, ano, the rest naman is 9mm. Yan, ito mga 22 LR. Pero the rest, 9mm. Ito pang competition din. Kudax OR. KMR Kudax. 252. Ang ang sale price niya. Dito tayo sa ibang ano niya. Laugo Arms. Yan, merong revolver, meron ding pistol. Ito medyo interesting, magandang color combo niya, black and gold combo, 9mm, may tatlong magazine na included. Price at 400,500. Napakaganda rin ng price. Ito, staccato. Staccato 20 Staccato 2011, Staccato HD. So ito si HD, may 4-inch na barrel. Ang sale price niya is 432, from SRP niya is na 480.
Ito naman pang ano. Ito walang information eh. Hindi nakalagay kung ano yung price niya or what have not. Ang masasabi natin, ano siya, magandang pang display. Meron siyang design sa metal na ano niya, parts niya. Tapos dito sa may barrel may nakasulat, may nakaukit, God, Guns, Freedom. Yan. Ito bagong ano nito, bago yung name sa paningin ko. SRP 335, ang sale price niya 319. Competition na pang competition ang dati niyan. Walang information eh kung ano eh. Malamang chambered in. At tingnan natin sa may barrel kung may information. May information pero hindi ko mabasa. Made in Czech Republic. Pero hindi ko mabasa yung chambering niya. Sorry guys. Ito yung mga finish. Ito, Louis Vuitton. Mahal na ito. Pang ano, designer ang dating. Louis Vuitton. Ang taray. Tapos kilay ka dyan. 480k from 432. O, diba? Picturean nga natin. Ayos. Ito naman, another nice pattern. Parang camo style. Tapos black and pink. Tapos may konting gray na combo. 480 from 432 from 480. Ayan. Almost the same naman the rest. Ito maganda rin. Black with bright green. Yung parang siyang ginanong-ganon lang ng brocha. Same price. Ito rin same price. Ito medyo desert camo ang datingan. Ito maganda medyo ano ba? Concealable. Ayan na. Short ang barrel niya. Yan. Ayun, brace pala ang tawag dito. Hindi stock. 360 from 400k. Ito, meron pa tayong sikat na si Da Vinci. Da Vinci Machining. 480, 432 for this event. Ito, 480, 430 for this event. Tapos, ito okay, magugulat sa pangalan Taylor's. Ay, hindi, nakaano siya. Nakaano pala, sorry. Hindi natin up. Nakaano pa talaga? Naka-ziplock. Zip tie pala, sorry. Yan. 166 from 185. Okay. Ito pala is yung si Speed Edge. Okay, pwede mo pangawakan. Ayan. Black chrome 160 from 180. Naka-reduce price siya. May kasama na siyang red win na sights. Diba? So, makikita nyo dito, partially nakaangat pa rin yung rear sight. Yan. Nakaangat partially yung, nakalitaw siya. So, ibig sabihin, kapag sabihin natin hindi functioning or low-bat, magagamit mo pa rin siya. Ayan, kita mo pa rin yung front and rear sight. Pwede pa, may pa rin, may focus pa rin, may sight alignment pa din. Ayan. Puro pala mga MX-5 pala ito mga to. Okay. Ayan. Ito yung mga 1911s nila. Ito. Classic tri-top. So, merong option, available in 9mm, 40, tsaka 45. Black chrome, 65k. Ang regular niya is 72,200. And ito siya. Yan. Naka-ready siya for optic, Optic ba to or Kasi ito yung sa rear sight, Yan. Looks like siya, very customizable siya. Depende siguro yung mas maganda yan kasi from the shop, sila na yung mag-set up para sa iyo. Ito nilagpasan ko kanina si Kanik.
ito yung nag-catch ng attention ko, yung Tanic Rival in gray. 9mm ang ano niya. Ito yung black. Walang price na naka-display eh. Ito si ano rin, meron si Springfield Prodigy chambered in 9mm. Naka-bull barrel siya oh. Tapos naka fiber optic front sight. So si Mac naglabas na rin siya ng AR nila. And it's called si Stinger. Meron in 5.56 tapos meron in 9mm. Ang pricing niya dito muna tayo sa ano. So si PCC niya yung 9mm ang regular is 100,000 ayun siya. 100,000 naka-sale at 95. Si 5.56 niya, by the way, 11-inch yung barrel. Si 5.56 niya is 113, regular price is 118. Ito yung ano, anong color to? Cerakote. Tapos si Combat Elite, also in 5.56, 110. So, 3K difference sa, siguro yung color lang yung nag-ano dyan. Si Stinger na ano, tong 9mm, balik tayo sa 9mm, ito, na-notice ko yung ano niya, no, yung color niya, siguro kulay lang to, 108. Regular price is 110. Ayun. Ayan. Ito, so may available silang suppressor for 6,000 pesos. Hindi siya suppressor. Para siyang shroud. Kasi ang laki ng ano niya. Kasi yung daliri ko. Tapos, pag nung ginanong ko siya, ramdam ko ito kagad. Parang ano, I don't know what it does. Baka flash suppressor. Pero definitely hindi siya magana, hindi niya i-muffle yung sound yan. BNT PP9. Ayan. So yung stock niya, folding. Very concealable. Ito yung kabilang side niya. Merong rail sa side, sa ibabaw. Yung charging niya, ito rin yata, I think, similar sa AR, sa ibabaw. Pero, parang more on ano siya, ipipinch mo siya, rather than yung parang ikoklo mo lang. Walang price pero chambered in 9mm siya, tapos it includes a magazine na may 30 round capacity. Ito naman si USW Glock kit. So yung 4.5 na barrel. So anong Glock model to? Ayan. Ayan. So parang accessory siya para malagyan ng something sa ilalim. Hindi, may ganito na rin si Glock So just so that may rin siya, magagamit mo pa rin. Pero dito rin siya finifix para siya, ang tawag doon? Bahala na kayo. Yan, pero ngayon, with this, magkakaroon na kayo ng parang shoulder na support. Tapos, nandito may provision pa rin siya for an RMR or some sort of sight. Yan, dito tayo kay punta tayo kay Chris Vector. So, ito si Chris Vector, CRB Black. Ang barrel length niya is 16 inches. Chambered in 45 caliber. Tapos, may dalawang magazine capacity. 13 rounds, as isang 30 rounds.
Ang galing, ganda niya, oh. Parang very futuristic pa rin siyang tignan para sa akin. Kasi ito, here's another version. Mas maikli yung barrel niya. 6.5 inches na barrel. Tapos same magazine, isang 13, isang 30. Tapos merong white. Whenever I see yung white na, no, naalala ko yung either yung mga Stormtrooper or yung si Storm Shadow. Ayun, ano naman siya? Alpine white. Okay, ito. So, andito tayo kay Tactical Corner. Ito yung ano nila, mga Canik nila. So, ito si Canik Rival S. Yan. Canik Rival S 9mm 18 round capacity magazine. This is chrome na finish, 6-inch na barrel. Price 106,500. Texture niya hindi siya ganun ka-aggressive. Parang ano siya, sandpaper na ano, yung may grit na siguro mga grit na 600. Hindi naman siya sobrang rough. Sakto lang. Hindi siya ganun sobrang aggressive. Tapos ito, ang gusto ko dito yung medyo may gantong depth. Kaya yung parang nakaan siya para sa dali, mas relax. Tapos, hindi mo accidentally mapipindot si magazine release button kasi nasa ibabaw siya. Oh. Ang dami ko nakikitang shooter, napipindot. Napipindot siya. Pero yun nga, dahil yung angle ng ano, sakto, tapos yung placement niya medyo mababa ng konti. Tapos maliit lang siya, pero mataas. Ayun, no? Ang practical no, ano, medyo smart yung ano, very good yung nag-design nito. Like ko yung ano na to. Yan, tapos, ano pa ba? I think yun lang. Yung meron din siya sa harapan, texturing, tsaka sa likod. Ito, paikot naman siya. Meron din siyang screw, so I think pwede mo siyang personalize. Although hindi pa ako nakakita around dito kung saan meron ganun. Off the bat, yung medyo na pukaw ang aking attention nito. Leatherman Moot EOD. So, meron siyang 15 tools, needle nose plier, premium replaceable fuse wire cutter, military performance spec cap crimper, electrical crimper, 420H combo knife, saw, replaceable cutting tool, cutting hook, may hammer, bolt overdrive tool, replaceable C4 punch, replaceable bronze carbon straight high. Number 8 to number 32 na cleaning rod and brush adapter, carabiner bottle opener, large bit driver, stranded wire cutters. Ang dami ng feature no, for a small na tool. Solid na solid siya. Ganda. Very compact. Yan. Sige. 25 years ang warranty. Ayun. May 25 years warranty. Ang price niya is at 21,519 pesos. Tas less 10%. Calling all sporting enthusiasts, outdoor Salamat. adventurers, and firearm aficionados. The 32nd Defense and Sporting Arms Show is officially underway here at the SMX Convention Center. At dyan nagtatapos mga ading yung pag-ikot natin. So, naging maganda naman yung weather papunta dito. Wala namang traffic masyado. Talagang ang daming tao. Nagkataon na yung aside from yung Defense and Sporting Arms Show, meron pang isang event dito sa SMX, which is yung Pet Summit. Sa sobrang daming tao, akala ko may tawag dito si Dong Sok. De joke lang. Akala ko may talaga yung artista or K-pop na kasi yung pila is paikot na ng halos ng SMX. Kung nagustuhan niyo yung video, huwag niyo kalimutan like, subscribe, and share sa family and friends.
And stay safe. See you sa susunod na video.